Maaaring sakupin ng mga hukbo ang mga bansa. Ngunit kayang mabulok ang mga ito mula sa loob dahil sa mga pakana sa palasyo. At walang sino man sa kasaysayan ng China ang nagpamalas nito ng mas nakakatakot kaysa kay Zhao Gao, isang yunuko ng hukuman ng dinastiyang Qin. Wala siyang inutusan na anumang kawal at hindi man lang humugot ng tabak. Pagtataksil ang kanyang sandata sa pamamagitan ng mga bulong-bulungan, kasinungalingan at mga pekeng dokumento, pinakilos niya ang trono at pinabagsak ang unang nagkaisang imperyo ng China. Nagsisimula ang kwentong ito ng pagtataksil ng biglang pumanaw sa biyahe ang makapangyarihang unang emperador ng Qin, ang taong nagkaisa sa China. Ang tunay na tagapagmana ay ang panganay na anak na si Fusu, isang mahusay at iginagalang na prinsipe. Ngunit may ibang plano si Zhao Gao. Bilang punong yunuko at tagapag-ingat ng selyong imperial, hawak ni Zhao Gao ang lahat ng opisyal na komunikasyon. Nakita niya roon ang kanyang pagkakataon. Itinago niya ang balita tungkol sa pagkamatay ng emperador at hinanap ang bunsong anak na si Huhai, isang mahinang kabataang madaling kontrolin. Magkasama nilang binalak ang unang malakihang kudeta. Pineke ni Zhao Gao ang huling habilin ng emperador. Sa halip na pangalanan si Fusu bilang tagapagmana, iniutos ng huwad na kautusan na kitilin ni Fusu ang sariling buhay dahil sa umano'y kakulangan sa katapatan. Pinagtaksilan ni Zhao Gao ang kanyang yumaong emperador, ang tunay na tagapagmana at ang kinabukasan ng imperyo, lahat upang maupo sa trono ang isang tau-tauhan. Sa pagkamatay ni Fusu, naging ikalawang emperador si Huhai ng nagkaisang China. Ngunit ang tunay na pinuno ay si Zhao Gao. Tratuhin niya ang batang emperador na para bang isang bihasang manunugal ng papet. Hinihikayat itong malulong sa luho at baliwalain ang mga gawain ng pamahalaan. Habang naglilibang ang emperador, sinimulan ni Zhao Gao ang pag-aalis ng kanyang mga karibal isa-isa hanggang sa wala ng sinumang naglakas loob na questionin siya sa hukuman. Naging kilabot ang kanyang kapangahasan dahil sa isang nakakikilabot na pagsubok. Isang araw, nagdala si Zhao Gao ng isang usa sa palasyo at iniharap ito sa emperador. Sabay sabi, "Mahal na haring pinuno, narito ang isang kahangahangang kabayo." Naguluhan ang emperador, natawa, at tinanong ang kanyang mga ministro kung ano ang kanilang nakikita. Isa pala itong bitag. Ang mga ministro na nagsabi ng totoo, iyan ay isang usa, ay palihim na tinatakan ni Zhao Gao at kalaunan ay pinaslang dahil sa umano'y kawalan ng katapatan. Yaong mga nagsinungaling upang palugurin si Zhao Gao ay naitaas ang ranggo. Sa pamamagitan ng gawaing iyon, napatunayan ni Zhao Gao na ang takot na kanyang idinulot ay mas mabigat kaysa katapatan sa emperador o maging sa mismong realidad. Sa gayon, lubos niyang nakontrol ang hukuman ng imperyo. Habang pinaglalaroan ni Zhao Gao ang kapangyarihan, nagsimulang gumuho ang imperyong itinayo ng unang emperador gamit ang dugo at bakal. Tumiklab ang mga pag-aaklas sa buong Tsina, napagod na sa kalupitan at mahina na pamumuno, habang nagmamartsa ang mga hukbong rebelde patungo sa kabisera. Napagtanto ni Zhao Gao na hindi nakapakipakinabang ang kanyang tau-tauhan. Sa kanyang huling pagtataksil, siya mismo ang tumalikod sa emperador na iniluklok niya sa trono, na nagbunsod sa pagkamatay nito. Sinubukan niyang magluklok ng isa pang kasapi ng pamilyang Maharlika. Ngunit huli na ang lahat. Napatay si Zhao Gao sa kaguluhang sumunod. Di naglaon, ang dinastiyang Qin na sinasabing tatagal ng 10,000 henerasyon ay bumagsak matapos ang tanging 15 taon. Hindi dinala ng pagtataksil ni Zhao Gao ang kapangyarihang kanyang inaasam, ngunit tiniyak nito ang kanyang lugar sa kasaysayan bilang lalaking ang mga lihim na pakana sa likod ng tabing ay nakayanang magwasak ng isang buong imperyo.